Meron ding pahayag itong si Senador Jinggoy Estrada na mali yung tingin niya, mali yung pagkakapili, arugante itong si Torre. Ano bang masasabi mo ukol dito, Prof? Alam mo, Admar, yung comment ni Senator Jinggoy Estrada, kailangan tingnan nyo ng madiin kasi right now, I think he sits in the Commission on Appointment. Ang appointment ni General, nag-force star, no? Ang bilis ng jump. Ay sasalang yan sa Commission on Appointment. Ngayon, kung hindi matapos dahil ilang session days na lang, mag-i-issue si Presidente ng ad interim appointment para sa susunod na Kongreso. So napakahalaga, lalo na yung mga pagpapalit ng kabinete niya, isasubmit uli yan sa Commission on Appointment. Hindi ko alam kung sino nagsuggest sa kanya niyang courtesy resignation. Imaginein mo buo lahat ng, kung totoo yung pagpapalit, no? Dahil nababagana na ako magto 2 weeks na siya by Wednesday this week, no? Dadaan yan sa Commission on Appointment. So, ang session ng Commission on Appointment this Wednesday at next Wednesday. Dalawa na lamang. Napakahirap para yan pumasok pa sa subcommittee, idadaan pa sa plenaryo, di ba? Mahirap na mahirap yung ginagawa nila ngayon sa courtesy resignation. So, yung kay General Torre, ako nga ang pinost ko doon naghihintay na ako ng retirement niya kasi biro mo kung lalong-lalo na yung statement ng DILG. Tinawag talaga ng kalihim ng DILG na bulldog, na ano ba ang ibig sabihin kung ang isang pulis tinatawag mong bulldog, attack dog? Anong uri na pamumuno? Nasayangan ako dahil siya sana yung kauna-unahang PNPA. Matagal na nating inaambisyon na sa PNPA magkaroon na ng PNPA, pero hindi naman siya ang dapat, no, na maging batayan kasi nga dahil dun sa dalawang bagay na ginawa niya, yung violation ng rights ng KOJC at yung sinasabi niya na ako ang masusunod dito sa dating Pangulong Duterte. Doon sa dalawang bagay na yon at hindi pa natin tinitingnan ang yan na-declare na persona non grata sa Samar at sa Quezon City. So hindi ko alam kung anong basehan except sumunod, no? Susunod at susunod siya. Biro mo ang unang sabihin niya yung kay dating kalihim na Harry Roque, wala siyang sinasabi dun sa PNPA alumnus na kinulong ng Kongreso. Sino nga yan? Si Colonel Grijaldo, 6 na buwan. Oo, 'di ba? 'Di ba as a person, as an alumnus ng PNPA, ang una mong gagawin yung reaksyon, ano ba ang gagawin mo sa institusyon ng PNP? Ang unang sinabi ka agad yung kay Secretary Harry Roque. So makikita mo sa inyo ko narinig yung Janus Face kaya natatawa ako sa inyo may isang presidente nagsasabi ng ganito pero ang kanyang chief PNP iba naman ang sinasabi. So hindi mo talaga maintindihan saan ba talaga tayo pupunta itong huling 3 taon. So parang sinasabi niyo po si Torre kabilang din pala sa dadaan sa commission and appointment. So maraming mga dito kasi 'di ba kahit isa lang diyan sa mga member ng commission and appointment na hindi sumang-ayon, totally hindi ka makakapasok. I-invoke lang nila yung section 20 nila sa rules nila, hindi makakapasok. So ang mangyayari niyan, mag-i-issue ng ad interim. Tapos ang sunod na discussion uli ng CA, doon na sa bagong kongreso sa 20th Congress. Maraming elements doon na very fluid at hindi natin alam kung paano babagsak sa pag-desisyon ng plenaryo. Nakita natin doon sa naging resulta ng absentee voting, no, kung ano yung ng mga pulis at militar, karamihan siguro doon mga pulis.
Tapos, ikaw bilang PNP chief, ikaw yung magiging mukha ngayon ng pambansang pulisya. Nakikita mo ba na magiging divided pa rin ang hanay ng pambansang pulisya, though kabilang sa kanyang speech na magkakaroon ulit ng unity, no? Pagkakaisa, hindi ma-divide yung hanay ng PNP, pero maiiwasan ba 'yon kung ihahambing natin doon lang sa resulta lang ng ng local absentee voting? Dun sa kung ang basehan natin ay local absentee voting, talaga may sinasabi, may gustong iparating ang uniform personnel sa administrasyon na ito. Sa tingin ko, malalim yung hidwaan kasi ang tinalunan niya parang 5 na nakalinya, no? Tapos yung hidwaan ng PMA versus PNPA, tapos yung paano ka ang magiging poster boy ng PNP na lahat ng violation nagawa mo, 'di ba? So napakahirap mong strengthen ang institution kung ang public face ay ikaw. So, siguro ang dapat gawin ni General Torre ay maghayag talaga. Ano ba ang plano kong gawin sa hanggang 2027 yung term niya eh. Para klarado sa taong bayan, anong expectation namin? O ang gagawin lang ba niya talaga ay sasunod at susunod lang siya sa utos ng kanyang presidente? Mahirap yun kasi oo, ang appointment mo galing sa presidente, pero pag sumalang ka sa Commission on Appointment, parang yung mandato ng tao ay dinadala ng mga senador at congressman para ka i-confirm. So, para lang klarado at hindi tayo lahat naghuhula, dapat ang ginawa niya, since ngayon ang pagpasok niya at yan naman alam na niya, I think a week or 2 weeks ago, dapat naghanda siya. What can you expect from my being chief of PNP? Kasi pinaaga nila ang retirement ni Marbil eh. So I was expecting something else na may sasabihin siya, pero to his usual self, talagang he played true to form kanina. Pebrero 1969 pa pala. Itong si February 7, 1969 ang kaarawan ni parang Marbil. Parang 2027? Pero ang kanyang kasabay retirement? nito po, Prof, may pinalutang agad yung DILG. Naalala mo yung sa ni Secretary Junvic na either magpapasa ng panibagong batas na parang gagayahin yung sa AFP na mahahabaan yung termino ng PNP chief para daw tuloy-tuloy. Parang mina-mindset na meron talagang kumbaga lalagpas sa kanyang retirement na dapat kasi ito madaling mautusan. Fixed term. Oo, may fixed term, pero parang kung i-connect mo naman siya dito kay Torre, parang dahil sa naging mabuting tagasunod, kaya dapat habaan ng panahon para magamit nila yung ganong klase ng loyalty sa kanila. Ano nakikita mo dito, Prof? Napakahirap nun lalo na sa isang administrasyon na nanggagaling sa resulta ng eleksyon na ganito. Diyan sa resulta ng eleksyon, makikita mo talaga ang hinaing ng taong bayan. So, nasyak ako na inuna pa ang appointment ng Chief PNP, pwede pa naman si Marbil hanggang June 7. Dapat sana tinapos muna ang kabinete, ang reshuffling sa kabinete, at pinag-aralan kung sino talaga ang sa GOCC kaysa yung nagbigay ka ng order na lahat sa GOCC mag-courtesy resignation. So, makikita mo ang prioridad ng administrasyon na ito at makikita mo rin yung alam nila ang reaksyon ng tao, nakikita nila ang reaksyon ng tao, so kumakabig na kaagad. Parang yan yung si EDSA rehab eh. Di ba plano sila ng plano tapos hindi man lang kinoconsider ang taong bayan. Tayo naman, adjust tayo ng adjust. Pinag-iisipan natin yung mga odd-even scheme, yung mga
mali-mali, ang daming suwestyon ng taong bayan. Meron pang suwestyon na magtrabaho sa bahay. Pero walang kinonsider doon. Tapos siguro may nagsabi itong kaguluhan na ito na 2 years yung EDSA rehab. Nagkaroon ng PR stunt nung linggo na umikot, no? Makikita mo talagang nasa charm offensive itong administrasyon na ito. Pero certainly, si General Torre is not a charm offensive. Nakakatakot na yan ang itinalaga na chief ng PNP. Ginawa pa nga niya ulit na biro yung nangyari sa sa KOJC, yung paggamit, yung pag naghahanap na raw ng mga pinaghahanap sa batas, gagamit ng heartbeat monitor, 16 na araw na yun yung mga ganun ginawa niyang biro, pero nakita naman natin at kahit na doon sa Senate hearing ni Senador Ronald Bato de la Rosa, inamin niya na meron siyang illegal na ginawa, yung paghuhukay mismo, no, na nung una kanya pang pinasinungalingan. So, merong mga nakikitang mga illegal, pero yet, siya pa rin yung kinuha. So, nakita natin yung resulta sa local absentee voting. So, ito ngayon, yung tinitingnan ng ating mga kababayan kung maganda bang choice. Kaya nga si BP Sara, napatawa na lang. Pero idugtong ko lang po